Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinahayag sa talinghaga ng mga talento ng ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maasahan kung ang mga biyayang tinatanggap nila mula sa Kanya ay gagamitin para sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa ating kapwa. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit na asan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulog na niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos among makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo,
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw ang mga banal, patagtaas ng asan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi sa halos sa pagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na nasa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sapon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwalas sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso at ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon. Pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Ito po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga.
makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko hinasikan. Bakit mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon ngayong pong ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Sa susunod na linggo po, dadako po tayo sa huling linggo sa karaniwang panahon. Papasok na po tayo sa tinatawag po nating linggo ng Adbyento. Ibig sabihin, 4 na linggo ng paghahanda para sa darating na na Kapaskuhan. Mabilis na po ang panahon, hindi na po natin namamalayan. Ngunit sa araw na ito, magandang pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Mga kapatid, meron po tayong kasabihan sa Ingles. God is good all the time. And all the time, alam na alam po natin yan, na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Bakit? Dahil laging nag-uumapaw ang biyaya sa atin ng Diyos. Amen? Lahat po tayo, palakpakan po natin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi sa atin ng isang talinghaga. Talinghaga na nagpapatungkol sa talento o sa biyaya. The parable of the talents. At doon sa ebanghelyo, sa talinghaga ni Jesus, sinabi niya na merong isang mayamang maglalakbay. Kaya ipinagkatiwala niya sa kanila yung mga talento. At merong 3 pinagkatiwalaan yung may-ari. Una, magkano ang ibinigay sa kanya? 5,000 piso. Doon ho sa pangalawa, magkano ang ibinigay sa kanya? 2,000 piso. At doon sa pangatlong alipin, magkano ang ibinigay sa kanya? 1,000 piso. No? Pinagkatiwalaan sila. Binigyan sila ng biyaya. Binigyan sila ng pagpapala. Pero merong isang tagpo doon sa talinghaga ni Jesus na kailangang bumalik ng may-ari. At ano ang kanyang gagawin? Kukunin yung kanyang ibinigay. Ibinigay na talento, binigay na pagpapala. At ano po ang itinuturo nito sa atin, mga kapatid? Na ang pagpapala sa buhay natin ay isa lamang pribilehiyo dahil
dahil ito ay nagmumula sa kabutihan ng Diyos. Hindi karapatan ang makatanggap ng biyaya. Kasi minsan ganyan ang pag-iisip natin bilang mga tao. Nagdasal naman ako, kailangan puspos ako ng biyaya. Lumapit naman ako sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat biyayaan ako ng sobra-sobra. Kasi kapag hindi ako binayayaan, hindi na ako magsisimba. Kapag hindi ako binayayaan, magagalit ako sa Diyos. Tila ang biyaya ay pagpapala, karapatan. Pero tandaan natin mga kapatid, nagmumula ang biyaya, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi nagmumula at ipinagkakaloob sa atin ng biyaya dahil ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mabuti. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin yung mga biyayang tinatanggap natin sa ating buhay. Dahil ang mga biyayang ito, pwedeng kunin sa atin ng nagbigay sa atin. Isang halimbawa po, tinuturing niyo po ba na ang buhay niyo ay biyaya mula sa Diyos? Sana naman po, na yung biyaya po ninyo, na yung buhay po ninyo, ay biyaya po yan mula sa Diyos ng may kapal. Pero alam natin yung buhay natin dito sa lupa ay panandalian lamang. Dahil alam natin na darating ang araw na babawiin sa atin ang buhay. Tama po ba? No? Ang paglilingkod po natin sa simbahan, sa gobyerno, hindi naman po yan panghabang buhay. Isa po yung biyaya. Ako po bilang pari, lagi ako nakatatanggap na sinasabing, ang bata mo pa bilang pari. Pero marahil 15 years, 20 years from now, hindi na ako sasabihan nun. Baka sabihan pa nga ako, pari ka pa? Kasi minsan mga kapatid, tandaan natin, ang lahat ng meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. At minsan ang biyayang ito, pwedeng makuha sa atin, lalo na kung hindi natin ito pangangalagaan. Lalo na kung hindi natin ito poprotektahan. Dahil ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos, hindi isang karapatan, pribilehiyo, dahil nagmumula ito sa kabutihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tingnan natin, yung mga biyayang tinatanggap natin, alagaan natin, pagyabungin natin, protektahan natin. Dahil alam natin na hindi ito isang karapatan, isang pag-aari, kundi ito ay regalo mula sa Diyos. Pangalawang bagay, mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyo. At nung binigyan ng may-ari yung kanyang mga alipin ng iba't ibang salapi, mapapansin po natin sa bandang dulo nun, sinabi, binigyan sila ayon sa kanilang kakayanan. They were given these talents through their own abilities. Sa kanilang kakayanan. Kasi minsan, aminin natin, alam natin na ang Diyos ay Diyos ng pantay-pantay. Kaya nga baka sabihin natin, kung ang Diyos ay Diyos ng pantay-pantay, bakit po dun sa talinghaga ni Jesus, hindi na lang pwedeng pantay na lang ang binigay na salapi? Hindi na lang pwedeng sabihin 5,000 na lang para doon sa 3 alipin. Kung pantay-pantay ang Diyos. Pero mga kapatid, may itinuturo sa atin ng talinghaga. At ano po ang tinuturo sa atin ng talinghaga? Ibinibigay ang biyaya na ayon sa ating kakayanan. Yan ang kaya mo, yan ang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Dahil hindi ka naman bibigyan ng Diyos ng isang bagay
na hindi mo kaya. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan yung mga pagpapala na meron tayo. At huwag nating tingnan ang pagpapalang tinatanggap ng iba. Bakit? Dahil madalas kapag tinitingnan lang natin yung pagpapalang tinatanggap ng iba, nahihilig tayo sa pagkukumpara. At minsan sa pagkukumpara, hinahanap natin yung mga bagay na wala tayo at meron ng iba. At kung gano'n ang pag-iisip natin, kailanman hindi tayo makukontento, kailanman hindi tayo magiging masaya. Yung kapitbahay mo, nakita mo nagpapagawa ng bahay, anong iisipin mo? May ginagawang illegal yan. Yung kapitbahay mo, bumili ng kotse, anong sasabihin mo? Ninakaw lang yan. Hindi mo tingnan kung ano ang meron ka. At yung kung ano ang meron ka, yaan ang biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. At naaayon yan sa iyong kakayanan. Mga kapatid, huwag tayong magkumpara. Dahil oras na tayo ay magkumpara, baka hindi natin makita o maramdaman ang pagpapalang dumadaloy sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin ang mga biyaya at naniniwala po ako ng biyaya na nagmumula sa Diyos ay tunay na nag-uumapaw. Tunay na sumasa atin. At dyan ho tayo dadako sa panghuling punto. At ano po yung panghuling punto? Sa Ebanghelyo po natin sa Talinghaga, mapapansin po natin nang bumalik ang may-ari, tuwang-tuwa yung may-ari doon sa mga alipin na nagbigay ng doble sa kanyang ipinahiram. Di ba? Puno ng kagalakan yung may-ari, yung master, doon sa talinghagang binahagi ni Jesus. Pero doon sa pangatlo, bakit ho kaya nagalit yung may-ari doon sa pangatlong alipin? May ginawa ba siyang masama? Kung titingnan po natin, wala naman siyang ginawang masama. Bakit? Binalik niya naman ng sapat. Walang kulang. Wala ngang labis. Pero walang kulang. Pero di ba minsan mga kapatid, ganyan din yung buhay pananampalataya natin. Lagi nating sinasabi, wala naman akong ginagawang masama. Di ba yan ang mga rason natin? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako ang sisisihin? Bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama. Pero mga kapatid, magandang tanungin din, sa buhay ba natin, meron tayong ginagawang mabuti? Magkaiba ho yun eh. Wala kang ang ginagawang masama, baka hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti. Kung ang mga talentong ipinagkaloob sa atin, kung mga biyayang ipinagkaloob sa atin, tandaan natin, dapat itong ibahagi. At ang pagbabahagi ay paggawa ng mabuti. Kaya nga mga kapatid, tingnan mo yung mga biyaya. At ang biyaya kailanman hindi yan sinasarili. Tama, baka nga wala kang ginagawang masama. Pero tandaan mo, hindi ka nga gumagawa ng masama, pero dapat gumawa ka din ng tama at mabuti. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tingnan natin ang Diyos. Tingnan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang Diyos na mabuti. At dahil sa kanyang kabutihan, lubos-lubos ang pagpapalang tinatanggap natin na naayon sa ating kakayanan. At kung lubos-lubos ang tinatanggap nating biyaya, huwag maging makasarili. Dapat kang marunong magbahagi
at maging pagpapala at biyaya din para sa iba. Pinagkatiwalaan ka ng biyaya. Pinagkatiwalaan tayo ng pagpapala. Nawa ang buhay din natin ay maging pagpapala para sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Buong pagtitiwala ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalali nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kalwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kalugdan at ipagkaloob mo, Ama, ang aming mga panalangin, hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong hayop at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaligtasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-aalala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Iligtas mo